Sinubukan ko nga maging babysitter kay Raiden. At ngayon ko na-realize na ang hirap pala mag-alaga ng baby. Paano pa ako makakapag-asawa kung dito pala hirap na ako? Siguro ako muna yung magiging baby mo. Kaya naman, from D to D. At eto nga, napasarap yung tulog ko. Nakakahiya naman, alas 10 ng umaga na ako gumising. Kaya dali-dali kong niligpit yung higaan ko. Magpapalit nga pala ako ng damit kasi ako yung mag-aalaga kay Baby Raiden. Naloka nga ako sa ate ko kasi binilhan niya pa ako ng ganitong damit. No? Kaya talagang ganap na ganap si From This to This. At sana talaga bumagay sa akin to. Yung outfitan ko para ako nagko-cosplay. Kung gaano kaganda yung outfit ko, sana ganyan din ako kagaling mag-alaga kay Baby Raiden. At sakto, naririnig ko na siyang umiiyak. Medyo na-pressure nga ako kasi wala talaga akong experience sa ganito. At buti na lang tinuruan ako ni ate kung paano magbuhay. Aminin niyo, ang gwapo ng anak ni ate, nagmana sa tita. Kailangan ko na daw magtimpla ng gatas niya kasi nagugutom na siya. Kailangan bilang mo kung ilang scoop siya. 2 weeks nga lang yung tumatagal ng gatas kaya talagang magasto. Kaya sa mga kabataan ngayon, pag-isipan nyo na 10 beses bago nyo gawin. Kasi kapag nabuo yan, wala nang urungan. Grabe, isipin nyo, ganito palang ginagawa ko, napapagod na ako. At dahil hindi ko na mapatahan si Baby Raiden, binigay ko muna sa nanay niya, no? At least alam nyo na, hindi pa ako pwede maging nanay. Siguro susulitin ko muna maging baby mo ako, no? Hoy, bakit ka nagpaparinig? Sabi ni ate, kailangan daw mag-birth ng bata. Kasi baka bigla daw siya maduwa. Nung una nga, nalilito ako kung babysitter ba ako o katulong. Siguro kayo nang bahala magdesisyon, no? Ngayon naman, papaliguan na natin si Baby Raiden. Hindi pa nga ako nakamove on sa pagpapadede, pero inihian na ako. Grabe, napakaswerte ko, na-experience ko lahat to. Hindi rin pala biro mag-alaga ng ganito kasi kailangan mo din pag-aral. Nadadala nga ako sa kakyutan niya kaya nawawala yung pagod ko. Gusto din kasi talaga namin na magkaroon pa kami ng baby ni Bunso. Para daw sa susunod meron kami paiiyakin. Opo, wala talaga kaming gagawing tama. Yung pagiging maarte ko nawawala sa kanya. Kasi kahit puwet kailangan linisin. Wala kang choice kasi ginusto mo yan, kapag no? Ganito, kailangan mas maging maingat kasi baby pa sila. Kumbaga mahina pa ang mga buto nila. Kung tayo merong skincare, meron na din pala ang baby. Hindi ko na rin alam kung inaantok ba siya o natatakot na sa itsura ko. Eto nga pala yung pasalubong ko sa kanya, etong baby cologne from Tendero. Opo, madalas ako yung gumagamit. Amoy baby powder kasi to at saka mild lang siya. Kaya kung gusto mo rin maging amoy baby, aba pwede rin to sa'yo, no? Kaya naman it's time para pakainin na natin siya. Minsan pala masarap din maging baby kasi puro kain, tulog at iyak ka lang. Feeling ko kapag dumating yung time na ako naman yung magkaka-baby, feeling ko spoiled siya sa akin. Opo, in advance ko na yung mga laruan niya. Hindi ko rin kasi alam kung kailan ba kami makakabalik dito. At eto nga, ang sarap na ng tulog ni Baby Raiden. Habang natutulog nga siya, naisipan ko nang hugasan yung mga dede niya. At grabe, ngayon ko na-realize na all around pala ang nanay. Ganitong-ganito din pala yung pakiramdam ni mama noon. Kaya dapat na-appreciate din natin sila kasi sila yung nagdala sa atin ng 9 na buwan. Tapos aalagaan pa tayo hanggang lumaki. Kailangan din palang i-steam yung mga bottle ni baby. Kaya pagkatapos ko, it's time naman para kumain. Alam niyo naman, sobrang hilig ko talaga sa sweets, no? Kaya talagang ginrab ko na yung opportunity habang mahimbing ang tulog niya. Siguro naman deserve ko ng isang araw na day off at massage. Ayun lang.